church. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon at lagi po namin kayong kasama linggo-linggo, bagamat po hindi po tayo physically nagkakasama. Nandiyan po kayo sa inyong mga sariling tahanan o kung saan man po kayo ngayon na naroroon at nandito po kami. Pero alam ko po na iisa lamang po ang naisin ng ating mga puso. Ang gusto po nating dakilain, pasalamatan, at bigyan ng papuri at parangal ang ating Diyos amang nasa langit. Nais ko pong basahin po yung ating pong Bible ngayon. Sabi po dito sa Psalms 92 verses 1 hanggang 4. Mamaya po babasahin po natin yan sa Tagalog. Ang sabi po ng Bible, "It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to the Most High." And verse 2, "It is good to proclaim your unfailing love in the morning and your faithfulness in the evening." Verse 3 po, "Accompanied by the 10-string harp and the melody of the lyre. You thrill me, O Lord, with all you have done for me. I sing for joy because of what you have done." Tagalogin po natin. Mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Alam niyo po, ngayon pong pandemic po talaga, marami pong dahilan para po talaga maraming magreklamo. Pero ang nakalagay po sa Biblia, mabuting magpasalamat sa Panginoon. At paano po natin sisimulan ito? Ang sabi doon, magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo. Yung pong pag-ibig ng Panginoon early in the morning pa lang. At pagdating po daw po ng gabi ay ang kanyang katapatan. Amen. Sa tugtugin ng panugtog ng may 10 kawad at ng alpa. Alam ko po, walang 10 strings tayo ngayon, pero po meron po tayong 10 fingers at pwede na po itong 10 fingers na to para maging 10 string at palakpak po natin ang kamay. Amen, mamaya. At sa matunog na himig ng lira. Okay, sapagkat ikaw, Panginoon, ito po ang dahilan, pinasaya mo ako sa iyong gawa at sa mga gawa ng iyong mga kamay ay aawit ako sa kagalakan. Samahan niyo po kami, magpuri po tayo sa Panginoon ng buong puso, ng buong kagalakan sapagkat tapat ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Kung aking masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalangaan. Kung kayang isipin, hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus.
na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Tunay po na napakabuti at napakaganda po na magpasalamat po sa Panginoon. Alam niyo po, kung iisa-isahin po natin kung anong lahat po ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, kung tutuusin po sa buong pong pandemic na ito, nakita ko po kung paano ang Diyos nag-provide ng mga pangangailangan ng ating mga kapatid. Personally rin po, na kung paano po ang Diyos na nag-provide ng ating pangangailangan. Ganun din po kung paano tayo pinroteksyonan ni Lord. At from time to time, talaga po yung kanya pong mga salita at going on, hanggang po pakinig tayo ng pakinig na talagang mahal po tayo ng Lord. At alam ko po, hindi po nagsasawa ng paggawa ng mabuti ang Diyos sa atin. Hallelujah. Amen. Alam ko po, nag-a-agree po kayo dyan. Purihin ang Diyos. Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong
atin. And I believe po na ang Diyos talaga po nagpapatunay ng kanyang pag-ibig, ng pagmamahal po sa araw-araw. At naniniwala po ako na talagang tunay po na hindi po talaga titigil ang Diyos sa paggawa ng mabuti sa bawat isa. Amen. Samahan niyo po ako. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat muli mo pong ipinaalala po sa amin kung gaano mo kami kamahal, na sa bawat saglit po ng aming mga buhay ay gumagawa ka po ng mabuting bagay. Bagamat Lord, hindi po namin ito nakikita, pero Lord, hindi po kayo tumitigil sa paggawa ng mabuti po sa amin. At Lord, salamat po sapagkat sa ganitong kaparaanan, Lord, nakikita po namin na tunay kang Diyos, makapangyarihan sa lahat. At alam po namin, Lord, na ang iyong pong paningin ay lagi po nakatingin sa iyong mga anak. Ngayon po sa umagang ito, habang po kami makikinig ng iyong salita, hayaan mo po patuloy po ipakilala yung mga sarili po sa amin. At alam po namin na kami po ay matabang lupa na handang tumanggap ng iyong salita. Purihin ang iyong pangalan, Lord, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo at tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Amen. To God be the glory. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay ibinangon mo ng may kalakasan. Kalakasan nagmula sa iyo. Salamat din dahil kasi nakatulog kami na maimbing. Dahil your word declared, you sustained us the whole night. Ika nga, pinatnubayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa gabi. Salamat din po, Panginoon, na bagamat kami ay may pandemya na naging dahilan. Kaya kami ngayon ay parati naka-online worship service tuwing linggo at ibang gawain ay patuloy mong sinasamahan, pinagpapala, pinapatnubayan, ginagabayan. Tunay ngang pwede naming awitin from time to time. Wala kang katulad. Ikaw ay Diyos na mabuti sa iyong mga pangako. Katulad po ni Haring David, napatunayan namin at natutunan namin bigkasin every morning. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Na nagpatawad sa lahat naming kasalanan, past, present, pati future. Na nagbigay kagalingan sa aming mga karamdaman, cancer, heart problem, respiratory diseases, marami pa. Tumubos sa amin sa kapahamakan, in English, redeems our life from destruction. Na ginagantimpalaan kami tayo ng loving kindness and tender mercies. Na nagbibigay sa atin ng ganang kumain, na nagpapanumbalik ng ating kabataan katulad ng agila. All in all, Panginoon, purihin ang iyong banal na pangalan. We thank you and we continue to bless you. Panginoon, salamat dahil bibigyan mo kami ng pangunawa, bibigyan mo kami, Lord, ng isip na nakapokus sa iyo, puso, Lord, na tatanggap ng salita mo. And thank you so much. In Jesus' name, Amen. Sa umaga pong ito, mga minamahal na kapatid, gusto kong ipakilala sa inyo. Palagay ko, kilala na ng marami ito. O gusto ko lang i-remind ang bawat isa tungkol po sa ating ninuno. Pinapakilala ko po si Adan sa marami. Ngayon na nanonood at ngayon ay nakikinig. Sa kanya nanggaling ang ating mga magulang. Ang ating lolo, lola at kanunuan. Kung ititrace natin ang ating angkan, sa kanya po tayo nanggaling. Although medyo may kahirapang itrace dahil ang layo na ng narating. At sa umagang ito, bigyan ko kayo ng good news patungkol po dito. Hindi po tayo galing sa unggoy. Amen. O sa taong kamukha katulad ng unggoy, yung mga apes, bakulaw, na marami ang nagsasabi na parang doon tayo galing na nakakulokbot pagkatapos unti-unti tumatayo. No. The good news is that galing tayo sa tao. Sa unang lalaki, unang babae na nilikha ng Diyos, si Adan, saka si Eva, at I'm so happy to know na talagang doon tayo galing sa Kanya. At sa umagang ito, gusto ko pa magbigay ng marami pang good news. Gusto ko ma-discover natin ngayon bakit tayo o paano nalikha si Adan, why God created us, tayong mga tao,
tapos na sila, na mga matay na yung mga ninuno natin. Pero naitanong po ba ninyo sa inyong sarili, bakit ka nilikha ng Diyos? Pinahintulutan na malikha ka ng Panginoon Diyos. At regarding doon, magbibigay po ako ng maraming good news. Hahamunin ko kayo at the end ng ating pag-aaral na kung paano tayo nilikha ng Diyos, may plano siya, meron siyang target, then ibuhay po natin ang life na to ayon sa plano niya dahil meron siyang ginawa para yung plano niya na nasira ay naibalik sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. At bibigyan ko kayo ng maraming good news about that. Sa umaga nito, bibigay ko sa inyo ang 3 major reasons alinsunod sa Bible bakit tayo nalikha ng Diyos. And if you're ready, I pray, kanina, dineclare ko that God gives you a seeing eye, hearing ears, at higit sa lahat, yung salita niya na matatanim sa ating mga puso. Amen. Tanong natin yung katanungan, why God created us? Bakit ka ba? Bakit tayo nilikha ng ating Diyos? Number 1, sa isa sa mga major reasons ay walang iba kundi for His glory. Para sa kanyang kaluwalhatian, karangalan, kadakilan. Mababasa natin sa Isaiah 43, verse 7. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. Ayun po yung salita. Whom I have created for my glory. Madalit sabi, nilikha tayo ng Diyos. Si Adan noon, nilikha ang lahat ng tao na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa para sa kanyang kaluwalhatian. Yan po yung Tagalog, karangalan, kadakilaan. At pwede mo talaga masabi na kung ito lang siguro mangungusap sa iyo, mapapawaw ka kay God. Ikaw pala kaya nandito para bigyan mo ng karangalan siya, para bigyan mo siya ng kaluwalhatian, para bigyan mo siya ng kadakilaan. Lumalabas, tuloy. Hindi ka nandito para sa sarili mo. Hindi ka nandito para sa layaw mo. Hindi ka nandito para kung ano ang gusto mo. At kung ito'y malalagay sa isip mo, malalagay ito sa puso mo, dapat wag mo itong kakalimutan. You were created, you were allowed by God na mabuhay dito sa lupa to give Him glory. Now, let me give you the second one. To take dominion. Tagalog, para mamahala, para maghari. Mababasa natin sa Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Inulit po ito sa verse 28. Babasahin ko hanggang doon sa take dominion land. Then God blessed them. God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, and have dominion. Dominion, para mamahala, para maghari. Saan? Sabi dito sa isda, sa ibon, sa baka, sa buong mundo, sa lahat ng gumagapang. Mamahala ulit, gamitin ko yung word na yon, sa lahat ng kanyang nilikha. And we praise God dahil kasi today, bagamat nawala yon, after na magkasala si Adan, through Jesus, nabalik yon. To give Him the glory was brought back. Para mamahala was brought back. At kauliulihan, I like this one, dito, kaya pala tayo nilikha ng Diyos para ibaba ang kaharian ng Diyos sa langit dito sa lupa. To bring God's kingdom here on earth. Natutunan natin to, na-discover natin to, at malaking hamon para sa atin nung mabasa natin yung prayer na tinuro ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Doon mababasa natin ang Matthew 6:9-10. In this manner, tinuturuan niya mag-pray sila. Therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, yung huling-huling bahagi, on earth as it is in heaven. Madalit sabi, meron siyang kagustuhan, meron siyang plano, meron siyang kaganapan sa langit na gusto niya na lahat na nangyayari sa langit, mangyari dito sa lupa. Kung tatanungin niyo ako, Pastor, ano ba will ni God? Well, I can honestly say, ang will ng God dito sa lupa, yung may karamdaman, gumaling, I believe that. Yung may demonyo, mapalayas ang demonyo, magpalayas ang demonyo, at alam ko din, ang gusto ni God dito sa lupa, habang nandito tayo, dahil nandito ang kalaban, gumagala, umiikot, ano ang gusto ng God? Mag-binding and loosing. Mababasa natin to sa Matthew 16, verse 19.
And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Dito ngayon ay nagkakaroon ng katanungan, ano ginagawa natin? Ano ginagawa mo? Pag nalaman mong ito'y gawa ng kalaban, ito ay hindi galing kay Lord, well, the first thing na alam ko, sabi ng God, binigyan niya ako ng susi, talian ko ano man dapat kong talian, at pag tinalian ko, siya sa langit, tatalian niya yon at nire-release niya yung power para sa ganon, makita natin na talagang siya patuloy na gumagawa dito sa lupa. Kung paano doon sa langit. Maliwanag ang gusto ng Lord na sinasabi ng Panginoong Diyos sa Biblia. Binasa natin. Ano yung tatlo? Ang unang gusto ng Lord, give Him glory. Ano yung pangalawa? Take dominion para tayo mamahala. Pangatlo, to bring down God's kingdom doon, dito sa lupa, kung paano sa langit. Pakiusap, mga kapatid, habang nakikinig ka. Wag po natin kakalimutan itong tatlong ito. Kung pwede nga lamang mag-meditate ka continuously, pagkatapos mo makinig sa ating pinag-aralan, paitulutan mo itong talagang mangusap sa iyo, at katulad ng sinabi ko kanina, wag mo itong kalilimutan. Kaya po tayo nandito sa mundo para sa tatlong ito. Marami pa tayong pwede idagdag, dahil marami pang sinasabi ang salita ng Diyos. Now today, let me also give you the good news na para malaman mo, dahil kasi, okay, nabasa ko, Pastor, tinawag ako ng Lord para bigyan siya kalawalatian, tinawag ako ng Lord para to take dominion, at tinawag ako ng Lord para ibaba kung ano man ang nasa langit. Para ang plano ng Diyos ay matupad. And I need to share this with you. Kasama po ito sa papakiusap ko. Para matupad ang plano niya, gusto niya talaga akong mag-glorify siya, gusto niya mag-take dominion, maghari, gusto niya na talagang ibaba ko ang nasa langit dito sa lupa. Binigyan ka, and listen to this, binigyan ka ng Diyos na ano? Number one, let me tell this to you. Binigyan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Mababasa sa Romans 8:9. And don't forget that. Meron ka, kung tumanggap ka kay Christ, you have the Holy Spirit. Ang sabi ng banal na kasulatan, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, kung wala ka daw Espiritu ng Diyos, he is not His. Hindi ka kanyang anak. Kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka nasa Kanya. So ngayon, naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos. Naniniwala ka na ikaw ngayon ay in Christ. Naniniwala ka that you belong to Him. Ang promise ng Lord, ito ang isang palatandaan na ang Holy Spirit ay nasa iyo. Hindi ka lamang binigyan ng Lord ng Holy Spirit. And so do not forget that. Hindi ka lang mayroong Holy Spirit, binigyan ka ng Lord ng tinatawag nating spiritual gifts na mababasa natin sa 1 Corinthians 12, 4-11. Name it, nandito po yun, word of wisdom, word of knowledge, gift of faith, gift of healing, gift of prophecy, discerning of spirits, tongue, working of miracles, saka interpretation of tongues. Meron ka. Pwede ngayon hindi mo alam. Pero I pray to God na magkaroon ka ngayon ng desire at malaman mo ang mga gifts na to. At kung hindi mo to alam, I pray to God, gumawa ka ng paraan. May mga leaders tayo that can explain to you this gift. Pero honest to goodness, sasabihin ko diretso sa iyo. Sinabi ko kanina, di ba? May gusto ang Lord, tatlo ang gusto ng God. At para yung tatlong yun matupad, may ibinigay siya sa atin. Diretso kung sasabihin sa iyo, una sa lahat, may Holy Spirit ka. Pangalawa na lang tong pinagkalooban ka ng kaloob ng Spirit. We call that gifts of the Spirit. Hindi mo lang siguro alam, ilan dyan meron ka. At ngayon, naniniwala ako, we will pray that God will lead you, tuturuan ka ng Lord, para matuklasan mo kung ano yung gift na yan. Pag natuklasan mo yan, magde-desire ka, meron ka yan. Another thing, let me tell you, meron kang tinatawag na pananampalataya, na kasing liit ng butil ng mustasa, doon tayo nagpasimula, pero lumalaki hanggang maging puno para pakinabangan at magamit sa mga himala. Katulad na nabasa natin sa Hebrews 11, sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit si Enoch hindi namatay? Paano si Sarah nagkaanak? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron kanyan. At sabi ng Biblia, lumalago yan. At yung ngayon ang responsibilidad natin, paano ito palaguin. Hindi lamang ito binigyan ka pa din ng Lord ng power and authority
Acts 1:8, doon mo mababasa yung power. Power para mag-witness, power para ma-share mo yung mabuting balita, authority para saan? Para talian, tapakan ang mga demonyo, snakes, and scorpion. Hindi lamang yan, binigyan ka ng Lord, and take note of this, gusto ko malaman mo to, ang kinim mo to, paniwalaan mo to. Binigyan ka ng Lord ng kailangan mo, lahat-lahat. Ano sabi ng 2 Peter 1:3? As His divine power has given to us. Take note, kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa iyo ng ano? That pertains to life and godliness. Anything about life, ibinigay niya. Anything about godliness, ibinigay niya sa iyo. So meaning, merong ipinapahiwatig ang Diyos sa atin. Hindi lamang niya ikaw ay pinahintulutang ma-born again. At sabi natin kanina, ito ang gusto ng God. Ano ba ang plano niya para tayo? Bakit niya tayo nilikha? Glory, to give Him glory. Amen, to take dominion. Para ibaba ang langit dito sa lupa. Pero hindi pala siya doon tumigil. Ang ginawa ng Lord, ibinigay niya lahat ng kakailanganin mo, kakailanganin natin, para ang lahat ng iyon ay maisakatuparan. Para lahat ng iyon ay mangyari. So hindi kanya iiwan sa tinatawag natin na parang sisinghap-singhap. Hindi kanya iiwan para ikaw yung mga pa. Hindi ho. Madalit sabi, let me make it clear. God has created us to be a supernatural, spiritual being. Ginawa ka ng Diyos na supernatural. Amen? Higit sa karaniwan na spiritual being. Ano ang pwede mo sabihin ngayon? Wow! Amen? Dahil kasi yun ang unang plano ng God. He created Adam, a spiritual being, nawala yung kanyang pagiging spiritual, nagkasala si Adan, ang nanguna sa kanya, papakita ko sa iyo mamaya, yung kaluluwa, na ang gusto ng Diyos, yung kaluluwa ay sumusunod lamang sa leading ng Spirit. And I thank God, binalik tayo ng Lord doon. So today, I can declare, if you're listening, God has created you to be a supernatural spiritual being. Pag sinabi nating supernatural, angat sa iba. Pag sinabi nating supernatural spiritual being, yung nababasa mo sa Biblia na ginawa ng Diyos sa mga lalaki at babae na naglingkod sa Kanya, mararanasan mo. They are supernatural. Amen? Spiritual being. Marami silang ginawa, namamangha tayo, natutuwa tayo, at dinidesire natin, Lord, I want that. Lord, pahintulutan mo na makalakad ako dyan. Lord, pahintulutan mo mangyari sa buhay ko yan. I'm telling you right now, mangyayari yan sa'yo. And keep listening. Because I believe, ito'y araw na nilikha ng Diyos para sa ganon, maranasan natin, makita natin, may magandang plano ang Lord sa atin. Now, bagamat nagpasimula tayo sa pangit na kalagayan ni Adan, we went there. Si Adan, maganda ang creation sa kanya ng God, nagkasala. Tapos, dahil kasi nagkasala siya, marami kang minana, ako minana sa kanya. Pero, for your information, naibalik naman ito nung tayo ay maborn again. And let me use the term, nung ikaw ay maborn in the Spirit. It starts from there. Dati tayong galing kay Adan, ang daming masamang minana. Amen. Doon tayo nagpasimula. But praise God, na born again ka. Hindi lamang po yung born again na term. I would like to say today, you were born in the Spirit that day. Amen. Mababasa mo ito sa John 3. Amen. Verses 3, 5, 6, lalo sa verse 6. Ang ipinanganak na laman, born in the flesh, ay flesh. Pero ano yung kasunod? Born in the Spirit, ay Spirit. So, the day na na-born again ka is the day na na-born ka in the Spirit. And I praise God for that. That starts the good thing in your life at purihin ng Diyos. Dahil pinapakita sa atin mula nung araw na yon. At sana ito yung dumating sa iyo at mahamon ka. Ako, naintindihan ko, sabi ko, Lord, thank you ha. Hindi na pala ako ordinaryong tao and I'm telling that to you. Hindi ka na ordinaryong tao. So please, stop saying, ako'y tao lamang. Yes, pinanganak ka ng tatay, nanay mo, tao ka. Pero pinanganak ka ng Spirit. That day, nagpasimula yung tinatawag natin, born in the Spirit. And so, pakiusap ko lamang po ito, wag na wag mong babanggitin, ako'y tao lamang. No, you're not just human. You're a spirit being. Ito tuloy yung dahilan, bakit maraming believers, mapapansin po ninyo, maraming believers ay hindi nakaranas, and I'm sorry to say this, pero hindi ko kayo iiwan dito. I will be teaching you how to be spiritual again
at makalakad sa mga maraming bagay. Ito, binabanggit ko lang ito para malaman mo, ito yung dahilan bakit maraming believers ang hindi nakakaranas ng spiritual realm, spiritual na kaharian. Iba ang kaharian ng Diyos, iba ang kaharian ng tao, iba ang kaharian ni Satanas. Basta alam ko, inalis na ako sa kaharian ni Satanas. Dinala ako ng Lord sa kanyang kaharian. Ang tawag po natin yan, spiritual realm. Ito ang dahilan bakit ang ilang mga believers dapat na sa spiritual realm ay hindi nila nararanasan. And take note, ito din ang dahilan bakit maraming believers hindi nakakaranas ng sign and wonders. Tanda, himala, kababalaghan, katakataka. Parang nagugulat pa pagka nakaranas ng signs and wonders. No, hindi na tayo dapat magulat. Hindi na tayo dapat na ito'y namamangha. Because mula nung atin tinanggap si Kristo, bahagi na tayo dapat ng signs and wonders. At siguro ito pa, banggitin ko na lamang ito, bakit nagtataka, nagugulat pagka ang promise ng God ay napupulfilled sa kanila. Hindi ka na dapat magtaka, hindi ka magulat, because right now, mula na kinreate ka ng God, pinaintulutan ng Lord na ang faith mo lumago, pinaintulutan ng Lord ng mga pagsubok, pero mga pagsubok yon. Pero higit sa lahat, God really wanted you and me na maranasan itong mga bagay na to, lalo na yung pangako niya na matupad sa atin. Kung meron man ako na-appreciate today, for your information, ay malaman. Anong malaman, Pastor? Na nilikha ako ng Lord to be a spirit being. That's you. That's me. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, huwag niyo sabihin tao lang kayo. Mula nung tinanggap mo si Kristo, you become a spirit being. Maging, mabuhay, na spiritual. That's what the Bible declared. Walk in the Spirit, be led by the Spirit. Amen. Yan ang binabanggit saan? Sa mga mananampalataya. At dapat bigyan natin to ng emphasis. Now, ikwento ko sa inyo, parang ito nangyari. Kwento ko sa inyo yung mga naganap. Kung natatandaan po nyo, when God created Adam, mababasa mo sa Genesis chapter 2, verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living being. Isa-isahin po natin. Ano sabi ng Lord? God formed man of the dust of the ground. Ano yan? That refers to the body. Galing tayo sa alikabok. Amen? Pinormahan, hinulmahan ng Panginoon Diyos. Tapos ano ang kasunod? And breath into his nostril what? The breath of life. Yan yung tinatawag nating spirit. Yung hininga ng Diyos. At mula nung araw na yon, nagsama yung body, pumasok yung spirit. And the Bible declared man became a living being na tinatawag natin na ito'y kaluluwa, soul. Amen? So dyan, nagmula si Adan. Yan po si Adan, nung malika, it starts with the spirit, nagkaroon ng soul, tapos nagkaroon ng body. That's the original plan of God. Ang spirito niya na naki Adan ang mangunguna sa kanya. May nangyari, nabasa natin sa Bible, na inilagay ng Lord si Adan, si Eva, nung malika niya sa halamanan, hardin, mababasa niyo to sa verse 8. Pagkatapos, pinitulutan ng Diyos na lumago ang maraming mga puno, mababasa sa Genesis 2:9. Hindi ko na ho ito pababasa sa atin. Tapos doon, mababasa niyo, nandoon pala yung tinatawag na Tree of Life, puno ng buhay, na nagre-represent kay Kristo, na yan sana ang gusto ng Lord makain ni Adan, at nandoon din ang tinatawag nating Tree of the Knowledge of Good and Evil, ang puno na pagkakakilanlan ng mabuti at masama. Doon din sa talatang yon, nabasa natin na ang sabi ng Lord, pwedeng kanin lahat, pero ang hindi niya pinapakain, walang iba kundi ang Tree of the Knowledge of Good and Evil. Yun ang sabi niya. Mababasa yun doon. Pag nakain ang Tree of Life, hindi binanggit doon, pero we assume, we believe, na mula noon, yung buhay ng Diyos ay nakay Adan na. Pero hindi yun ang kinain nila. Ano kinain? Tree of the Knowledge of Good and Evil. May sinabi ang God, they will die. Mamamatay. At ang kamatayan na binabanggit doon ay may kinalaman sa tinatawag nating spiritual death. Kaya ikaw, ako, tayong lahat ng tao na ipinanganak dito sa lupa, bakit tayo patay spiritual? Because of what Adam did at yun ang ipinamana niya sa atin. And praise God, dumating yung time, si Christ dumating dito, tinanggap mo si Kristo, yung tinatawag natin born again, or let me use the term, sa topic natin ngayon, born in the Spirit. Kaya ibinalik ng Lord yung kanyang plano
na pangunahan ng Spirit ang tao, yung Spirit ni Adan namatay, pero ibinalik ng Lord through Jesus. Pag tumanggap ka kay Christ, your spirit na patay, nabubuhay. Amen. Kaya ko ito'y kinikwento para makita natin na ito pala ang plano ng Lord. Now, fast forward tayo. Amen. Balik lang tayo. Nagkasala si Adan, mababasa sa Genesis 3, 1-7. Isinumpa si Adan, saka si Eva, Genesis 3, 14-19. Pinalayas sa halamanan, mababasa mo ito sa Genesis 3, 23-24. At balik tayo kay Adan. So Adam was created like spirit, soul, and body. Gusto ng God ang spirit ang manguna sa kanya. Namatay yung spirit. Ano nangyari? Ang nangyari dito, nung magkasala si Adan, ang kanyang kaluluwa took control, nagmani obra na mahala, yung kaluluwa, take note. Yung spirit, babanggitin ko kaluluwa yan, nagmani obra na ang kaluluwa, na noon ang plano ng Lord, ang kaluluwa susunod lang sa spirit. Pagkatapos, ano nangyari? Ang kanyang body, kanyang katawan, obeys the soul, ang kaluluwa. Naging slave ang katawan. Kung ano gusto ng kaluluwa, sumusunod ang katawan. At ano tungkol sa spirito? Well, for your information, yung spirit ng tao mula kay Adan becomes dead. Kaya nilagyan natin to ng RIP. Yung spirit na may communication kay God, yung spirit na dapat nangunguna, namatay. Saan natin ito mababasa? Ephesians 2:1. At ito ang ginawa ng Lord pag ikaw na born again. And you He made alive. Yan po yun. Pag tumanggap ka kay Kristo, pinapasok mo si Kristo, your spirit becomes alive. And take note, kaya ako ito kinikwento sa inyo, para sa pagiging born again natin, hindi tayo titigil sa pagiging born again, papahintulutan natin yung spirit natin to take control. Because pagka binigyan mo ng attention ng spirit mo, dito nababalik yung gusto ng God sa atin noon pa na tayo ay spirit being. And I believe, pagka ikaw ay nag-focus ng iyong sarili, ng isip mo, ng buhay mo sa spirit, dito mo makakamit yung kanyang plano. To glorify God, to take dominion, at ibaba ang langit dito sa lupa. Ulitin ko, ang spirit mo na patay, binuhay. At dahil kasi nabuhay ang spirit mo, that day, you become a spiritual person again. Amen? Ang spiritong namatay, ngayon ay nabuhay, tayo ay naging spiritual na nilalang ulit. Hallelujah! Amen? Take note. At yan ang dapat mong bigyan ng pansin. Balik ka sa dating plano ng God. Balik ka sa kanyang gusto. Anong gusto niya? The spirit of man in him will lead him. Today, you're a spirit being. Today, you're a spiritual person. At yan ang gusto kong bigyan ng pansin natin ngayon. Pag ginawa ka ng Lord na spiritual person, with ability to may kapasidad, kakayanan. Take note ngayon. I'm telling you this. Meron kang kakayanan mula nung tinanggap mo si Kristo, yung spirit mo na buhay. Kakayanan what? To live in a natural world. Mabuhay sa natural na mundo. Andito tayo sa mundo. Kaya tayo nakakapamuhay. Kaya tayo nakikipag-usap. Kaya tayo nagkakaroon ng mga transaction. Because tao ka pa rin. Don't forget that. May kapasidad ka para mabuhay sa natural na mundo. Pero, let me inform you, bigyan mo ito ng pansin ha, meron ka ngayong kapasidad to have access into the spiritual realm. Magkaroon ka ng daan, pamamaraan, makapasok sa spiritual na kaharian. Yes! Tama, nadidinig mo right now sa sinasabi ko. Meron kang karapatan bilang tao mabuhay dito sa mundo, pero meron kang access sa spiritual realm, sa kaharian ng spiritual. Amen? Ulitin ko sinabi ko. Let me make it clear to you today, since you're listening. Lahat ng mananampalataya, lahat ng born again, ang daan sa spiritual na kaharian is now available for all believers. Born in the Spirit. It starts, kung ma-born again ka. That day, na-born ka in the Spirit. That day, available sa iyo, sa lahat ng mananampalataya, ang mabuhay sa Espiritu. Amen? Now let me clarify some issues para lalo mo maintindihan ito. Bakit ko ito sinasabi? Because number one, nabuhay ka spiritual. Ephesians 2:1, di ko na babasahin.
That day, you become born again. That day, you become born in the Spirit. Amen. Pangalawa, because the Holy Spirit dwells in you. Amen. Nasa loob mo. That's why 1 Corinthians 3:16, di ko na babasahin yung binasa natin kanina, Romans 8:9. Ano sabi dito? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? That's the second reason. Let me give you the third. Hanggang dito lamang ibibigay ko para maging klaro sa iyo, buhay ka na in the Spirit, you're now a Spirit person because ang Spirit mo saka Holy Spirit now become one. Because we're one Spirit with Him. 1 Corinthians 6:17. But he who is joined to the Lord is one Spirit with Him. Amen. If you believe this, bless ka. Amen. Mula sa araw na to, ang sinasabi ko lang sa iyo, mula sa araw na to, mula sa araw noon, pwedeng hindi mo ito nararanasan. But I'm telling you right now, you're entitled. Amen. Hindi lamang yung mga great men na nabasa natin, na dinig natin, sila Smith Wigglesworth, you too are entitled to live a life na talagang makikita, mamamalas na ang Diyos ay kumikilos sa iyo. And I really believe if you start today, paniwala mo to today, the anointing of the Lord will flow sa iyong life. Amen. Mula sa araw na to, kalimutan mo na ikaw ay tao lamang. Huwag mo naman kakalimutan talagang tao ka because tayo nabubuhay sa mundo. But more than that, you're a spirit being. Amen. Ang spirit mo binuhay, may Holy Spirit ka, at mula sa araw na yun, yung spirit ng God, pati spirit mo ay isa. Kaya lang, banggitin ko lang ito para hindi tayo sabihin natin takutin o magbigay na ano. Gusto ko lang malaman ninyo. Sabihin ko sa inyo katotohanan. Sabihin ko sa inyo nakakalungkot. Marami ngayon sa mga mananampalataya, or let me use the term, kokonte lang ang mga believers na nakakaranas ng supernatural at spiritual. Let me inform you that. Amen. Ano ang mga dahilan, Pastor, bakit kokonte? Sinabi ko yan ngayon, kokonte. Iyan po ang aking observation. I might be wrong, pero to be honest, kokonti lang talaga napapansin ko. Amen. Well, unang dahilan kung bakit kokonte at baka hindi nagpoplo ang mga believers dahil kasi sa salitang ignorance. Kamangmangan. Walang nalalaman. Amen. Pangalawa, other than sa kamangmangan at ignorant ang ilan, I can also say the word dahil kasi marami mananampalataya hindi naniniwala. Kawalan ng pananampalataya. This is the word unbelief. And let me also use the term, ito po yung pangatlo, hindi ko na ho dadagdagan, pero naniniwala akong isa ito sa dahilan, yung salitang fear, takot. Marami mananampalataya ang takot, pumasok sa supernatural. Marami mananampalataya ang takot sa spiritual na kaharian. Pero naniniwala ako, if you will just allow the Lord to speak in your heart, hahamunin kayo ng Lord. Amen? Hindi ka naman niya binigyan ng katatakutan. Kaya nga po ginamit natin to one time. Bakit ka matatakot? Samantalang hindi tayo binigyan ng Lord ng katatakutan. Bakit mo sasabihin hindi mo kaya? Samantalang sabi ng Bible, na kaya natin gawin ang lahat ng bagay pagka na kay Kristo. Bakit ka nag-aalala na parang wala kang kasama? Samantalang ang sabi ng Lord, hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. Ulitin ko sabihin po ito ngayon. Ulitin ko sabihin ito sa iyo. Nakikinig ka. Available sa lahat ng believers ang spiritual realm. Available sa lahat ng born again ang spiritual realm. Available sa lahat ng naniniwala lang. If you believe, this is for you. If you start believing today, this is for you. Kaya nga, hahamunin kita. Kami mag-asawa, kami pamilya, naniniwala po ako na ang Panginoon nagsasalita at tinahamon kami na magpagaling, na may karamdaman, magpalayas ng demonyo at gawin ang kanyang iniutos sa kasulatan. At hindi namin papaintulutan na anumang mga katuruan na ngayon sa technology, marami na tayo natututunan, but we will continue to believe the Word of God. At ulitin ko po, you're entitled for spiritual realm. You're entitled sa signs and wonders. You're entitled na makita ang ginagawa ng Lord noon na patuloy niyang gagawin ngayon. At gusto ng Diyos, maranasan mo ito ngayon. Gusto ng Diyos, maranasan mo ito bukas, makalawa, at sa darating na mga araw. I'm telling you that.
Gusto ito ng Diyos. At gusto din ng Diyos na maging bahagi ito ng iyong buhay sa araw-araw. Can you say amen to that? I say amen to that. Amen? Sa lahat ng ginawa ng Diyos, sa lahat ng Kanya ibinigay, naniniwala ka, naniniwala ako, at patuloy na maniniwala with all my heart. Ang instrumento na gagamitin ng Diyos sa mga bagay na himala, ikaw. Ang instrumento na gagamitin ng Diyos, kasama na ako dyan, naniniwala ako dyan. Tayo, pagka naniniwala ka, this is for you. And praise God for that. Now, ituloy ko lamang po, may konti pa akong sasabihin para maging klaro sa atin regarding po ito sa spiritual gifts. Di po ba salamat kay Lord? Binigyan niya ako ng Holy Spirit. Binigyan kanya ng Holy Spirit. Binigyan tayo ng gifts. Pwedeng hindi mo ito alam, pero may binanggit ang Lord and inform ko kayo. Ano ang gusto ng Diyos? Una sa lahat, ayaw niyang ignorante ka. Ayaw niyang ignorante tayo. And if you want itong tinatawag natin signs and wonders, I ask, I pray right now, start opening your Bible, pag-aralan mo ang tinatawag nating spiritual gifts, at itong ayaw niya. 1 Corinthians 12:1. Take note. Now, concerning spiritual gifts, binanggit ko ito kanina. Brethren, I do not want you to be ignorant. The word ignorant, ang ibig sabihin, having no practical experience or understanding. Ayaw niyang ignorante tayo. Amen? And so, kung ako kayo, spend time, basahin mo to. Kung meron kayong mahihiram na ilang mga aklat para matutunan to, go. Learn. And you need to understand, meron tayo na tinatawag na gifts. Katulad na binanggit ko kanina, ito ang spiritual gifts, shampoo yan. Ilan dyan, meron ka. Amen? Pwedeng katulad na meron kang word of wisdom, na practice na natin to noong nakaraan, word of knowledge, gift of faith, meron dyan. Hindi pwedeng wala ka niyan. Ano pa sinasabi ng Lord? Number 1, sabi niya, ayaw niya, ignorante ka. Pangalawa, ano pa sabi niya? Ito sabi niya, may sinasabi ng Diyos, but the manifestation of the Spirit is given. Amen? Take note of the word manifestation. Ano ibig sabihin ng manifestation? Something that people can see or hear. Gagamitin ka ng Lord. Amen? Magmamanifest yan sa life mo. Amen? Pag nagmanifest yan, ang tao mismo, ibang tao makakakita, makakadinig, mararanasan nila. And take note, itong manifestation na to, may kasunod pa dyan, given to each one. Ito ay binigay, hindi pinagtrabahuan. Take note ha, ito ay binigay sa bawat isa na naniniwala. Take note, bawat isa tumanggap ng gifts. I'm telling you that. Ikaw na nakikinig sa akin, meron ka niyan. Tumanggap ka niyan. Hindi yan pinagtatrabahuhan. Kaloob yan ng Panginoon Diyos. Amen? Para saan? For the profit of all. Para pakinabangan ng lahat. So I told you right now, ano sabi ng God? Ayaw niyang ignorante ka. Ano pangalawa? Sinabi dito, pinagkaloob ito sa iyo. Amen? Meron ka niyan. Believe me, if I tell you, meron ka niyan. Nabigyan pa natin ng pansin itong gifts. They are given. Ano ibig sabihin? Binigay. Pinagkaloob. Anong tawag natin yan? Gifts. Walang trabahong kailangan. Amen. Number 2, pinagkaloob sa lahat ng mga mananampalataya. Entitled ka. Mananampalataya ka, you're entitled for this. Amen. Tapos, pangatlo, all believers can operate in all the gifts. Meaning, Pastor, pag nalaman ko yon, pwede na pala akong magpatakbo, pwede na palang paandarin ko yon, pwede pangasiwa. Yes! You just need to learn. You just need to know kung ano yung gifts na binigay sa iyo. So ngayon, Pastor, anong pwede kong itanong? Siguro tinatanong mo ngayon, anong part ko? What is your part with regards to this gift? Binigay ko lang ito para maintindihan natin. Your part today is to receive and believe. Lord, na malaman ko may gift ako ng faith, I receive it. May gift ka ng prophecy, receive it. Amen. Paniwala mo, huwag kang magdududa. At kahit sinong tao magsabi sa'yo, wala kang no, just believe the word of God. Pangalawa, ano gagawin ko pagkatapos kong tanggapin? Passionately desire the gifts of the Spirit. Marubdob mong hangarin. Marubdob mong nasain, hangarin ang gifts of the Spirit. Na-intriga ka, nabasa mo, ang ganda na itong gifts na to. Kung gusto mo yon, ask God. At ang Bible, sabi ng Bible, God is a giver. Amen. If you ask, He'll give it to you. Basta, alam lang natin, dapat lang wala kang masamang hangarin, wala kang ibang intensyon. Amen.
And God knows you. Kilala ka ng Diyos. Hangarin mo to, nasain mo to, ipagkakaloob ng Lord. Kaya nga nakalagay, 1 Corinthians 12:31, but earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Ano pa gagawin ko, Pastor? Okay, nagawa ko na yan, dinesire ko yan, pinag-pray ko yan, hiningi ko, God bless you. Pag binigay ng Lord yan, just receive. Pray ka lang araw-araw, Lord, I receive your gift. I thank you for that. I believe your gifts. Amen. Ito pa yung kasunod. At huwag mo itong kakalimutan. Stir up mo yung gift na ipinagkaloob sa iyo. Anong ibig sabihin stir up? Gisingin mo, pukawin mo ang kaloob sa iyo. Mababasa ito sa 2 Timothy 1:6. Therefore, I remind you to stir up the gifts of God which is in you through the laying of my hands. Pwedeng may nagpatong na kamay sa iyo dahil gusto mo ito. Kung gusto mo ito, sabihin mo sa akin, pumunta ka dito, ililens kita. Amen. At anong ibig sabihin ng salitang stir up? The word stir up, again, gisingin, pukawin, means to kindle a fire. Pag sinabing to kindle a fire, pagningasin ang apoy na meron na binigay sa iyo. Pangapat, don't ever quench the spirit. Huwag papatayin ang apoy. Huwag papawiin ang apoy. Huwag susugpuin ang pagkilos ng Espiritu sa iyo. 1 Thessalonians 5:19. Do not quench the Spirit. The word quench means do not put out a fire. Huwag mong papatayin. Amen. Pagka meron nang ibinigay ang Lord sa iyo, paintulutan mong lumago, paintulutan mong magamit, gamitin mo. Huwag mong papaintulutang mamatay. Amen. Huwag mong papatayin yung gift na pinagkaloob sa iyo. Do not quench. Therefore, do not put out of fire. And last but not the least, never neglect the gift of the Spirit. Wag mong kakalimutan ang gift ng Spirit na ipinagkaloob sa iyo. 1 Timothy 4:14, do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Ang ibig sabihin nito, and let me end here, huwag mong iti-take ito lightly. Huwag mo itong mamaliitin. Pag may tinanggap kang gift kay Lord, whatever it is, mahalin mo to. Gamitin mo to. Huwag mong papatayin ang apoy na binigay sa ng Lord. At sa totoo lang, maliligayahan ka. Matutuwa ka. Magpapasalamat ka kay Lord. Parati kang luluhod o magtataas ng kamay at doon mo masasabi, Lord, salamat. Salamat sa mga kaloob mo. Salamat. Talaga palang gusto mo, lahat ng anak mo, magbibigay luwalhati sa iyo at mamamahala dito sa lupa at higit sa lahat, ibababa ang langit sa lupa. God will use you, kapatid. Don't waste what God has given you. Huwag mong sayangin ano may binigay sa iyo. And listen, mga kapatid, kilala tayo ng God. Kilala ka ng God. God knows who you are. Alam ng Lord kung ano kailangan mo, makakabuti sa iyo. Be honest with Him. Come to Him today, tomorrow, mamayang gabi. Come to the Lord. Alam niya kailangan mo. Pinasimulan ka ng God na makakilala sa Kanya, na born again ka. That day, na born ka in the Spirit. That day, gusto maintindihan, and today gusto maintindihan ng Lord, malaman mo na tayo ngayon ay Spirit being. At huwag mong kakalimutan, today, gusto ng Diyos magbigay ka ng attention sa spiritual na relasyon mo sa Kanya. Sinabi ko kanina, sasabihin ko ulit, hindi ka tao lamang. Yes, you are a human being, but you are a supernatural spirit being. Amen. Gusto kang gamitin ng Lord. At alam ko magpapagamit ka kay Lord. At naniniwala ko dyan sa puso mo, nandoon yung greatest desire ng isang mananampalataya. Gusto mo paggamit kay Lord, gusto mo na habang nabubuhay ka, ay makita, mamala sa buhay mo na talagang may Diyos na buhay na kumikilos. I believe, meron ng desire sa heart mo. Kung ikaw ito, pwede po bang tumayo ka wherever you are? Join me. Right now, I'll pray for you. Nagde-declare ako ngayon, naniniwala ako ngayon na may mga kinakausap ang ating Diyos. Today, I just would like you to know, at ito yung emphasis ng ating pag-aaral ngayon. Ginawa tayo ng Lord na spirit being. Yun yung plano niya kay Adan. That day, bagamat nasira ito, nakasala si Adan, namatay yung kanyang spirit, dumating si Christ, tinanggap mo si Kristo, your spirit
again was born. Nabuhay ang spirit mo. At meron lang tayong katungkulan ayon sa Biblia na dapat nating gawin at ginagawa natin. Ang dami niyang ginawa, ang dami niyang binigay sa iyo para ikaw maging spirit being. Pwede po ba tumayo kayo lahat ngayon kung saan kayo nandoon? Join me in praying. Join me dito sa katuruan na ibinigay ng Lord kasama ng panalangin ay ibe-bless ko kayo. Dear Heavenly Father, salamat po sa araw na to. Nahigit sa lahat, pinaalam mo sa amin. Meron kang magandang plano kay Adan, nasira na wala, pero dumating si Christ at naibalik. Today we discovered, Lord, na yung plano mo kay Adan na namatay yung kanyang spirit through Jesus. Today, we're born in the Spirit. Take note of that. You're born in the Spirit. You're a spirit being. And Lord, salamat dahil kasi mabibigyan namin ito ng attention ngayon at lalakad kami knowing na kami ay mga spiritual na nilalang. Thank you, Lord, lahat ng kailangan namin para maging spiritual, ipinagkaloob mo na. And thank you, Lord, magpapasimula ang aking mga kapatid na nakikinig, nananampalataya, naniniwala today to live a very powerful spiritual life. Naniniwala ako, Lord, yung mga bagay na himala na hindi namin nakikita bilang tao, papasimulan mo sa mga kapatid ko na nananampalataya. And God bless you. God's Spirit be with you. God anoint you. Amen. Mula sa ulo hanggang pa. Na mula sa araw na to, mararanasan mo, madadama mo na ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa buhay mo. God will never leave you nor forsake you. God's power will rest upon you and be filled right now with His Spirit. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid. Amen po, Pastor Efren. Maraming salamat po sa word na binigay niyo po sa amin. Naniniwala po ako na kami po ay matatabang mga lupa na kung ano man po yung sino po ng sower sa amin, I believe po it will bear much fruit. Kung ano man po yung nirelease ni word ni Lord po sa amin, sabi nga po sa Bible, hindi daw po siya babalik kay Lord ng void, but it will accomplish yung purpose po na kung saan pinadala siya ni Lord. Kaya po kung ano man po yung binigay ni Lord, rest assured po, church, na because Jesus is with us and because as we heard the word with our faiths rising up, mararanasan natin the fulfillment of the prophecy, the fulfillment of the promise, the fulfillment, kung ano man yung word na dineclare sa atin ni Pastor kanina, mangyayari sa buhay mo. And, mga kapatid, since nakita niyo po ako ulit ngayon, isa lang po ang ibig sabihin nun, gusto po natin magbigay ng paano po ba sasabihin to? Special mention dun po sa ating mga miyembro na nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan and anniversaries. Sila po ay mga special kasi po sila po ay tumanda ng isang taon. At yung pong mga nagdiwang ng kanilang anibersaryo, sila po ay nagmamahalan pa ng ng mas intoxicating po as the years progress. Alam niyo po, kanina po, nagtatanong ako kay Lord, Lord, ano po ba yung word na gusto niyo pong ibigay ko po sa mga minamahal po namin mga kapatid? And the Lord led me po sa Luke 4:18. Out of all the verses, Luke 4:18 po yung binigay sa akin ni Lord. And alam ko po medyo gasgas na po siya, pero the Lord led me po sa Passion Translation. Basahin nga po natin, sabi po doon, "The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to be hope for the poor, freedom for the brokenhearted, and new eyes for the blind. And to preach to prisoners, you are set free. I have come to share the message of Jubilee, for the time of God's great acceptance has begun." Si Jesus Christ po yung nagsasabi nito. And He declared po na yung Spirit daw po ni Lord was upon Him. And then He was the hope for the poor, freedom for the brokenhearted, new eyes for the blind, freedom po sa lahat ng prisoners, and to share po the message of Jubilee. And as I was praying po for the mga tao po na nag-celebrate ng kanilang birthdays and anniversaries, the Lord is saying po sa inyong kapatid, you will experience the fulfillment of the calling na binigay sa iyo ni Lord.
You will experience na hindi matatapos yung year 2020 to 2021. Na kung ano man yung ministry na dinidesire mo, the calling that you are asking for God to happen, it will happen. You will experience Jesus becoming your hope. You will experience Jesus becoming your freedom. You will experience Jesus na siya yung nagiging eyes mo. If there is any question in your life na you're asking, Lord, where should I go? Where should I be? Where should I stay? Ano po bang door yung bubuksan ko? Ano bang door yung isasara ko? Sabi ni Lord, He will be your eyes. You will experience na He is leading you every step of the way. Kaya nga po, mga kapatid, kahit hindi kayo nag-birthday, kahit hindi kayo nag-celebrate ng anniversary nyo, pero as I was reading the verse kanina, sabi mo, Lord, ako din. Actually, ako po, nung binabasa ko to kahit yung birthday ko po, next week pa, mag-birthday na po ako. Sabi ko, Lord, ako din. I want to experience po na you are my hope, you are my freedom, you are my jubilee. Ikaw po yung eyes ko. Kaya nga po, ngayon, can I ask po na, should we pray? Can we pray po? And as we pray po for the birthday celebrants and for those na nag-celebrate po na kanilang anniversaries, you will see them po sa screen. Ito po yung ating mga brothers and sisters na mahal po at malapit po sa puso natin. Happy birthday po sa inyo and happy anniversary. Hindi ko po hahayaan na matapos po yung ating gawain nang hindi po namin kayo pinagpipray. Church, sama-sama nga po tayo, pag-pray po natin sila. Father God, whatever man pong word that we release kanina, I declare that these people will experience you are their hope. Lord, you are their freedom. You are their eyes. Lord, you are their jubilee. And Lord, as they experience this, na mararanasan po nila na their lives are being used for your glory. That people, as they see them, they will be ministered upon. The Lord, as they see yung lives nitong mga kasama namin, they will say, Lord, truly, buhay ka nga po pala sa buhay ng kapatid na to. Father God, may their lives be living testimonies of your love, be living testimonies of your grace, of your favor, and of your mercy. And Lord, maraming salamat din po sa inyong kabutihan sa amin. Thank you, Lord, for you have never failed to bless us, na kahit po maraming nagkukulang, pero Lord, hindi po kayo nagkulang sa amin. Kaya nga po, Lord, ako ngayon, I thank you for all those people po na in-acknowledge ka as their Lord, as their source. Lord, sa kanila pong pag-send ng tithe sa Jesus King of Kings, Father, I declare, you bless them all the more. Sabi niyo po sa Proverbs, their vats will be filled with plenty and it will overflow with new wine. Lord, maranasan po nila na nag-overflow po sila. Hindi lang po sapat yung kanilang tinatanggap monthly. But Lord, overflow, more than enough, na nararanasan po nila na sobra, siksik, liglig, umaapaw ang kabutihan niyo po sa buhay nila. And Father, thank you rin po kasi as you dismiss us today, as you dismiss us this afternoon, Lord, I know na kasama ka namin. Lord, kung meron man po sa amin, may nararamdaman sa kanilang mga katawan, meron man pong mga may fever, meron may sipon, may inuubo, meron pong may mga sakit sa kanilang mga buto. Lord, kung ano man pong sakit ang nararanasan nila, Father God, I thank you. Because as we have come boldly into your throne of grace, Lord, you have released your healing. You have released your freedom. You have released health and wholeness to your people. Lord, we thank you for we are healed. We are not praying for healing, but Lord, we are thanking you for the healing that you have already given us on the cross. Thank you for finishing that work. Thank you, Lord, kasi we are now looking forward to that finished work on the cross. Father, we bless you. Excited po kami sa gagawin nyo sa amin within the week. Lord, we are looking forward for the new blessings, for the new revelations, for the fresh message that you are about to release to your people. Oh God, we thank you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Church, namimiss na po namin kayo. Maraming salamat po kasi hindi kayo nagsasawa na sinasamahan niyo po kami every Sunday. And alam ko po, church, soon,
makakasama na rin po natin ang bawat isa physically. God bless you, we miss you, and may the Lord continuously be with you. Kung aking masdan at kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Kung kayang isipin, hindi mo kayang sutatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking masdan at kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Kung kayang isipin, hindi mo kayang sutatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko